Kwentong Bayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Berto. Taong 1972, Isabela. Sa oras ng kagipitan, madalas pamilya ang makakapitan. Ito ang mga katagang paulit-ulit na itinatanim ni Berto sa isipan. Sa nakalipas na magkakasunod na 3 taon, puro lamang kamalasan ang pinagdadaanan ng magkapatid na Berto at Nita. Unang namatay ang ama dahil sa sakit, at nang sumunod na taon ay ang kanilang ina naman. Hindi pa doon natapos ang kamalasan. Nasira ang tahanan ng nakaraang taon dahil sa bagyo. Masasabing nakakapanlumo at nakakapanghina ng loob ang mga pangyayari. Ngunit buong tapang pa rin itong hinarap ng magkapatid. Madalas tanging pagsimba at pananalangin ang nakakapitan ng dalawa. Samantala, kahit papano nagpapasalamat pa rin sila dahil meron silang napagkukunan ng pangkonsumo sa araw-araw. Laking pasasalamat ng dalawa nang matapos masira ang tahanan. Kaagad itong nabuo dahil sa naiwang manok na alaga pa ng mga magulang. Bago ito nawala, sikat ang manukan na kanilang negosyo. Halos lahat na nagtitinda sa palengke sa kanila kumukuha. May isa ding sikat na kainan na binabagsakan ng karne. Kaya hindi nahihirapan ang magkapatid sa pinansyal na aspeto. Pagdating naman sa pangalaga ng mga ito, hindi rin naman problema sa dalawa dahil bata pa lamang ay naturuan na ng mga magulang kung paano mag-alaga at patakboy ng negosyo. Isang araw, bandang 4:00 ng hapon, habang nagpapakain si Nita ng mga alaga, may napansin itong isang kakaibang manok dahil sa purong itim ang kulay nito. Hinahayaan lamang niya dahil baka ligaw lamang ito na nakapasok sa kulungan. Kaya naman matapos mabigyan ng patuka ang lahat ng mga alaga, kaagad naman itong bumalik ng tahanan para tapusin ang paglalaba. Pagkabukas ng pinto, nagulat si Nita nang makita na nakapatong sa upuan ang itim na manok. Nagtaka siya kung paanong nakapasok samantalang iniwan niya itong abala sa pagtuka. Kaya naman bumalik si Nita ng kulungan upang tignan kung ito nga ba talaga ang manok na nakita o baka kapareho lamang. Ngunit walang naabutan na itim na manok sa kulungan. Sa muling pagbalik ng tahanan, nasa dating posisyon pa din ang manok. Hinayaan niya lamang ito at ipinagpatuloy ang paglalaba. Maya-maya pa dumating na si Berto na may dalang panghapunan. Paalisin mo nga tong manok sa upuan. Malas ang kulay itim na manok sa loob ng bahay. Wika ni Berto nang makita ang manok. Umalis naman kagad ito nang hampasin ni Nita ng walis tingting. Matapos makapaglaba, bumalik muli siya ng kulungan para tignan ang mga alaga. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas. Umuwi na ng tahanan. Kumain na ng hapunan ang magkapatid. Nang matapos ay nagpahinga sila sa kani-kanilang kwarto. Kinabukasan, maagang nagpakain ng mga alaga si Nita. Muling naabutan ang itim na manok sa kulungan. Kinarga niya. Inilabas ng kulungan dahil baka muli itong makita ng kapatid. Eksaktong pagkababa ng manok sa lupa, dumating naman si Berto. Hinampas ito ng dalang walis tingting. O Nita, dalian mo na dyan. Bababa pa tayo para mamalengke. Wala na tayong bigas. Wika ni Berto. Nagmadali na sa pagpapakain si Nita. Pagkatapos nagpalit na ng damit para pumunta ng palengke. Habang naglalakad ang dalawa. Alam mo ba, ang sabi sa akin dati ni tatay,
Yung balete sa bahay, may mga nakatira doon na karangat. Matagal na nilang inaalagaan pero hindi nila maintindihan ang ugali. Kahit maibigay mo ang gusto nila, bigla pa din daw umaatake. Hindi ko nga alam kung paano eh. Hindi ko pa naman nakikita ang mga yon pero mas maganda na yung nag-iingat. Kaya ikaw, huwag kang uupo doon lalo na kapag gabi. Wika ni Berto sa kapatid. Nakaramdam ng takot si Nita. Ngunit hindi na nagtanong pa at nagpatuloy lang sa paglalakad. Nang makarating na sa palengke, akmang kukuha na sana ng nakalatag na ampalaya. Bigla itong nakaramdam ng matinding pagkahilo at natumba sa lupa. Kagad naman siyang binuhat at pinaypayan ni Berto. Ilang minuto pa ang lumipas bago ito nahimasmasan. Hindi na tinapos pa ni Berto ang pamamalengke. Inuwi na muna ang kapatid. Sa bakuran ng tahanan, sa kawayang upuan sa mismong ilalim ng puno ng balete nagpahinga si Nita. Pinapapasok na ito ni Berto. Hindi naman sumunod ang kapatid at sinabing masarap magpahinga sa punong iyon dahil presko ang hangin. Napansin naman ng kapatid na maayos na ang lagay ni Nita. Kaya naman nagpaalam na muna itong magluluto para may mahigop na mainit na sabaw ang kapatid. Dahil napadamay ang nalutong sabaw, minabuti ni Berto na sabay na silang mananghalian. Dala nito ang kaldero kasama ng 2 plato. Ngunit bago pa man makalabas ng pintuan, nakita niya si Anita. Naglalakad ngunit nakakapagtaka na tila meron itong kausap. Nang malapitan ng kapatid, kagad niyang inalok ang dalang pagkain ngunit hindi siya pinapansin. Kalaunan pinaupo na ito ni Berto. Ngunit sa ibang direksyon pa din nakatingin at patuloy lang na nakikipag-usap. Hindi na mapanatag ang loob ni Berto sa napapansin sa kapatid. Nararamdaman niya na merong kakaiba kay Anita. Patuloy lang sa pagtawa, tumatango pa sa harapan ng puno. Buong maghapon na hindi pinansin ni Nita si Berto. Kinagabihan, dahil sa pag-aalala sa kapatid, sinamahan niyang matulog si Nita na nakatulog sa ilalim ng puno ng balete. 5:00 pa lamang ng umaga, tinawag na ni Berto ang albularyo na pinakamalapit sa tahanan. Hinaplos nito ang katawan ni Nita. Karangat na nag-anyong itim na manok. Yan ang nahawakan ng kapatid mo. Ito ang nagdulot sa pagkabaliw niya. Galing dyan mismo sa puno ng balete. Sa nararamdaman ko, hindi naman ito humingi ng anumang alay. Ang gusto lang niya, may magkasakit kahit sino sa inyo. Napakalubha ng pinataw na sakit sa kapatid mo, Berto. 1 araw lang ang nakalipas. Halos nasakop na ng karangat ang katawan niya. Susubukin kong tanggalin, pero hindi ko may papangako na gagaling si Nita. Makapangyarihan na nilalang ang nagpataw sa kanya ng parusa. Wika ng albularyo. Naalala ni Berto ang itim na manok. Binuhat ng kapatid nang minsang pumunta sa kulungan ng mga alaga. Isinagawa na ng albularyo ang ritual sa harap mismo ng puno. Napansin ni Berto na pahintu-hintu ito sa pagbanggit ng mga usal. Minsan bigla na lang minumulat ang mga mata habang nasa kalagitnaan ng napakahabang dasal. Nang matapos ang isinasagawang ritual, nakaramdam ng sobrang pagod ang albularyo. Binigyan naman ito ni Berto ng tubig. Pagkatapos magpahinga, nagpaalam na ang manggagamot at labis namang nagpasalamat si Berto. Ngunit napansin niya na wala namang nagbago sa kilos ng kapatid. Inobserba nito ni Berto. Buong maghapon ngunit wala talagang nagbago. Dahil sa sitwasyon, magdamag gising si Berto. Pagod man ang buong katawan, matyagang naghanap ng ibang albularyo si Berto pagsapit ng umaga. Ngunit gaya nga ng sinabi ng nauna,
Ganun pa din ang naging payag ng naimbitahang albularyo. 2 linggong ganito ang ikot ng buhay ng magkapatid. Lahat ng albularyong tumitingin wala namang naitutulong. Palala ng palala ang pagkabaliw ng kapatid. At habang tumatagal, sa buong panahon sa ilalim ng puno sila nagpapalipas ng gabi. Disyembre 25, 2:00 ng madaling araw. Hinding-hindi ito malilimutan ni Berto. Galing sa mahimbing na tulog, nagising siya, wala na sa tabi ang kapatid. Hinanap niya ito sa paligid ng puno at nang magawi sa kulungan ng mga alaga, naabutan niyang nakadapa ang kapatid sa gitnang parte habang paulit-ulit na tinutuka ng mga manok. Nakaramdam na ng kaba si Berto at nang buhatin wala na itong hininga. Sumisigaw na ang binata at umiiyak ngunit wala na talaga ang kapatid. Kahit anong subok na ibalik ang paghinga ni Nita, hindi na talaga nagawa pang lumaban ng kapatid. Pagsapit ng umaga, mabigat man sa loob, inasikaso ni Berto ang burol ng kapatid. Dumalo naman ang unang albularyo na nagtangkang gumamot kay Nita. Ayon dito, hanggat maaga pa lisanin na ni Berto ang lugar dahil mapanganib doon. Ngunit hindi naman sumang-ayon si Berto at sinabi, pagmamay-ari nila ang lupang iyon at hindi mga aswang ang magiging rason sa pag-alis niya. Wala namang kakaibang nangyari sa burol ng kapatid hanggang sa mailibing. Sobrang nahirapan si Berto sa pagtanggap ng pagkawala ng kapatid niya. Kaya naman napabayaan na ang negosyo. 3 buwan na palaging nakatulala si Berto sa puno. Hanggang isang araw, dahil sa sobrang galit, naisipan nitong patayin ang mga nilalang na nakatira sa puno. Maraming albularyo ang nilapitan si Berto para humingi ng tulong sa gustong gawin. Hanggang sa isang dalubhasang albularyo ang sumang-ayon sa plano. Ito ay si Tandang Bagnas. Sinabi ng bata na nabiktima di umano ng mga nilalang ang pinakamamahal na apo. Nakitira muna ang matanda sa tahanan ni Berto. 1 taon ang ginugol nila sa pagmamasid at paghahanda. Dumating na ang tinakdang araw. Sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Hindi naman sila nabigo. Sa unang pagkakataon nakita ng dalawa ang nag-iisang karangat na nakatira sa puno. Bagya itong mas malaki sa tao. Walang buhok. May bilugang mata. Nag-iisa at mahabang pangil sa gitna ng bibig. Nakakakilabot ang itsura habang nakatitig sa kanila. Inumpisahan kagad ng matanda ang ritual. Gamit ang malaking bao, nilagyan niya ito ng pira-pirasong uling na may halong tawas. Habang ang gitna naman, sinindihan gamit ang posporo. Ang buong palibot ng puno ay nakabalot ng usok kaya kahit si Berto, bagyang naubo sa ginagawang ritual ni Tandang Bagnas. Nararamdaman ng dalawa ang kakaiba at napakabigat na presensya sa paligid. Sinasabayan pa ito ng nakakakilabot na tunog na ayon kay Berto, maihahawig sa tunog ng paniki. Walang ano-ano'y nahulog ang nilalang sa puno. Diretsyong tumakbo papalayo. Hinabol ito ng matanda at ni Berto. Hindi naging madali ang pagdakip sa nilalang dahil kung saan-saan ito sumusuot. Ngunit dahil sa malakas ang pakiramdam at puwersang dala ng albularyo, nasundan naman nila ang karangat. Ayon kay Berto, halos tumagal ng ilang oras ang paghabol nila sa nilalang. Hindi nagtagal. Nang nasa bandang dulo na ng kagubatan, nagawa ng dalawa na mahuli ito sa pamamagitan ng mga orasyon ng albularyo. Inihagis nito ang punyal na bumaon sa kaliwang braso ng karangat. Sa pagbaon ng talim, hindi na makagalaw ang nilalang. Batid sa reaksyon nitong nahihirapan na huminga,
Sinamantala ito ng albularyo para lapitan at puwersang ibuka ang bibig ng nilalang. Ibinuhos ng albularyo ang pinaghalo-halong damo ng ikmo, bunga ng kalamansi at tubig. Pinuno din ng matanda ang mga mata at tenga ng nilalang. Matapos ay binitawan na nito si Berto. Habang nangihina itong tumatakbo papalayo, natanaw ng dalawa na kumukulo ang bunganga ng karangat. Hanggang sa bigla na lang itong nawalan ng malay. At habang papalapit sa nilalang, nakita nilang tila nabilaukan ito at hindi nagtagal tuluyang nawalan ng buhay. Maigpit na ipinagbawal ng albularyo na lapitan ang nilalang, kaya tinitigan lamang ito ng dalawa. Hanggang sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla itong naglaho sa harapan ng dalawa. Ayon kay Berto, parang abo na lumipad sa hangin at tuluyang nawala ang nilalang. Dahil sa mga kaganapan, kahit papano napanatag ang pakiramdam ni Berto. Nang akmang magpapahinga na sana sa kwarto, kasabay ng sobrang pagod na hindi maintindihan, bigla namang bumuhos ang luha ni Berto nang muling maalala ang kapatid. Ayon sa kanya, kahit nakakuha na ng hustisya sa ginawa ng nilalang, hindi pa rin basta nawala ang nararamdaman niyang sakit. Dagdag pa nito, walang anumang pag-iigante na makakapawi ng kalungkutan na nararamdaman ng taong nawalan ng mahal sa buhay. Kahit kailan, kahit napatay na ang nilalang, hindi na maibabalik pa ang buhay ng taong nawala. Samantala, kahit papano naintindihan ng manggagamot ang sakit na nararamdaman ng binata, nag-iwan siya ng payo kay Berto. Hindi naman ito umimik. Tahimik lang itong nakikinig sa matanda at hindi nagtagal. Nakatulog na ang dalawa dahil sa sobrang pagod. Nang sumunod na araw, hindi na nagtagal pa ang manggagamot. Kagad nang nagpaalam upang umuwi ng tahanan. Isa din sa bili nito kay Berto kung maaari, putulin na ang kahoy na iyon dahil hindi imposibleng pamahayan muli ito ng ibang nilalang. Nang mismong araw na yon, nag-umpisa ang binata sa pagtaga sa puno. Sa paglipas pa ng mga araw at linggo, mag-isa at matyagang tinanggal ng binata ang puno ng balete. Bagamat mahirap, hindi ito nagpatulong sa iba. Dito niya ibinaling ang lahat ng galit na nararamdaman sa nilalang. Ayon pa dito, kahit papano na ilalabas niya ang lahat ng puot na nararamdaman. Sa buhay ng mga normal na tao, minsan mapagbiro ang tadhana. Kung kailan unti-unting nakakabangon sa lahat ng pinagdaanan si Berto, bigla muling bumalik ang minsang naging salot sa pamumuhay. Isang araw habang nagpapakain ng mga alagang manok, may napansin siya na isang itim na manok na nakapagitna sa lahat ng mga alaga. Habang papalapit si Berto, hindi gumagalaw ang itim na manok. Kaagad niya itong dinampot para maialis sa lugar, lalo pat naniniwala ito na malas ang itim na hayop. Samantala, hanggang sa mailagay sa labas ng bakod ang itim na manok, wala namang naging kakaiba. Nakumpirma ni Berto na wala na itong buhay, kaya hindi na pinagtuunan ng pansin. Diretso nang bumalik sa tahanan. Sa muling pagpasok sa kulungan, muli niyang naalala na kaparehong manok ito nang minsan nagdala ng pahirap sa buhay ng kapatid. Dahil ayaw niya nang maalala pa ang masaklap na sinapit, hindi na muling inisip pa ang itim na manok. Tapos na siya sa usaping iyon at hindi na muli pang kikilalanin ang mga nilalang. Ang gusto lamang ni Berto ay makapamuhay bilang normal na tao. Nang sumunod na araw, hindi nakapagpakain ng mga manok si Berto. Inaapoy ito ng lagnat at walang ibang maaasahan sa gawaing tahanan. Mabuti na lamang ng mismong araw na yun,
muling bumalik sa tahanan ang manggagamot. Kahit papano ay napainom nito ang binata ng mga halamang gamot. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa'yo. Berto, kailangan mong lisanin ang lugar na ito dahil masyado nang mapang-angkin ang mga karangat na nakatira. Isa sa mga kasama nila ang bumalik para manirahan sa lugar. Sa nakikita ko, pinupunterya naman ito ang puno ng kaymeto sa bandang likuran ng bahay mo. Huwag ka nang lumaban. Tanging pag-atras na lamang ang pwede mong gawin. Naparito ko para makumpirma ang pangitain ko eh. Tama, hindi ako nagkamali. Nang hawakan ko pa lang ang palad mo, alam kong nag-umpisa na naman ang panggagambala ng karangat. Wika ng albularyo. Dahil dito hindi na nagdalawang isip pa si Berto na kontrahin ng matanda. Kaagad na siyang umang-ayon. Sinabing ayaw niya nang makasama at makasagupa pa ang mga nilalang. Matapos ang kaunting pagbibigay abiso sa matanda ay umalis na ito. Ibinili na lamang ni Berto ang may iwang mga manok. Magmula ng araw na yun nilisan ni Berto ang lugar. May mga pagkakataong bumibisita pa siya sa lugar para kumustahin ang matanda. Hanggang sa pinabenta na lamang niya sa matanda ang lahat ng mga manok. Sinabing hati na lamang sila sa pera dahil hindi na siya muli pang babalik sa lugar. Tuluyan niya nang nilisan ang tahanan kung saan nakasama ang mga magulang at kapatid. Nais niyang kalimutan ang masalimuot na pangyayari sa kanyang buhay. Samantala, hindi na nawala pa kay Berto ang pobya sa mga itim na hayop. Lalong-lalo na sa tuwing nakakakita siya ng itim na manok. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isipan ang masamang alaala. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mimi. Taong 1986, Bicol. Tuwing huling araw ng Oktubre, nagiging abala ang mga tao sa pagpunta sa mga sementeryo kung saan madalas nilang nililinis ang puntod ng mga mahal sa buhay. Ngunit iba ang sistema ng pamilya ni Amelia. Hindi na nag-aabala pa ang mga ito na mismong maglinis sa puntod ng yumaong lolo. Lahat ng iyon ipinapaubaya na lamang nila sa mga sepulturero. Nakakaangat sa buhay ang pamilya ng dalaga, kaya nagbabayad na lamang sila ng ibang tao para gawin ang mga ito. Ngunit iba si Amelia sa pamilya. Kahit papano sumasabay siya sa dagsa ng mga tao sa sementeryo tuwing unang araw ng Nobyembre. Ayon sa kanya, sa ganitong paraan mas napapadaman niya ang pagmamahal sa yumaong lolo. Dahil noong nabubuhay pa ito, ganito rin ang ginagawa ng matanda sa magulang. Madalas pa itong matulog sa ibabaw ng puntod tuwing araw ng mga patay, bilang pagpapakita ng pagmamahal na ginaya din ni Amelia. Isang gabi, araw ng mga patay. Kaya pumunta si Amelia sa sementeryo. Kagaya ng nakagawian, mag-isa lamang itong dumadalaw dahil ayon sa mga magulang, madami pa silang kailangang tapusin na trabaho. Nagdala na lamang ito ng mga kandila na magsisilbing liwanag sa paligid, pati na rin ang paboritong pagkain ng lolo. Sa katunayan, nagdala pa si Amelia ng bote ng alak dahil mahilig uminom ang lolo noong nabubuhay pa. Gamit ang isang malapad na tela, nilatag ito ng dalaga at naupo kasabay ng pagbukas ng bote ng alak. Sa harap ni Amelia merong 2 baso at pareho niyang nilagyan. Kinakausap niya ang lolo na tila kaharap lamang. Dahil abala ang mga tao sa paligid, hindi naman nakaramdam ng anumang hiya si Amelia. Bagkus patuloy lamang ito sa pag-inom hanggang sa hindi na nakayanan at nakatulog sa ibabaw ng puntod. Alas 5 na ng umaga nang nagising si Amelia. Diretso na itong bumangon at nagpaalam sa lolo para umuwi ng tahanan.
Samantala, pagkarating naman sa tahanan wala pa rin ang mga magulang. Kaya maghapon itong natulog dahil ramdam pa rin niya ang tama ng alak at sakit ng ulo. Si Amelia ang nag-iisang anak at hindi ito pinagtatrabaho ng mga magulang. Ang buhay niya ay umiikot lamang sa pananatili sa tahanan, mga halamang tanim, pati na rin sa pakikipagbarkada. Kung sa gawaing bahay naman, hindi rin ito inoobliga dahil meron naman silang mga katulong sa tahanan. Kaya masasabing mas magaan ang pamumuhay ni Amelia kumpara sa mga kasing edad na kayod kalabaw kung magtrabaho. Sa paglipas pa ng mga araw magmula na makadalaw sa puntod ng lolo, nakaramdam ito ng sama ng pakiramdam at sakit ng katawan. Hindi naman niya ito pinagtuunan ng pansin. Baka dahil lamang ito sa ininom na alak. Hanggang sa lumipas pa ang halos 1 linggo, napapadalas na ang pagsusuka at hilo ni Amelia. Dahil dito kaagad nang dinala ng mga magulang sa ospital ang dalaga. Ngunit nang masuri ng doktor kaagad din naman sinabi na walang problema sa katawan ni Amelia. Kaya nang mismong araw ding yun, pinauwi na sila at kinakailangan lang nitong magpahinga. Ngunit ramdam ni Amelia na meron talagang kakaiba sa sariling katawan. Dahil abala ang mga magulang at hindi mapakali si Amelia. Ang katulong na lamang na si Mimi ang lagi niyang nakakausap. Ito ang matyagang umaasikaso kay Amelia simula pagkabata. Kaya kabisado na nito ang lahat ng mga galaw at kailangan ng dalaga. Isang araw, dahil wala namang epekto kay Amelia ang mga gamot na pinapainom ng mga magulang, nagpaalam sa kanya si Mimi kung maaari ba niyang dalhin ang dalaga sa manggagamot sa lugar na tinatawag na para inibang. Uri ng mga manggagamot na mas mababa ang kakayahan kaysa sa mga albularyo. 2 lamang ang kagamitan ng mga ito. Una, ang dahon ng buyo, maliit na halaman na gumagapang at matagal nang ginagamit sa panggagamot. Ang mga dahon nito ay bilugan sa ilalim at may patulis naman sa dulo, habang ang mga bulaklak ay kumpol-kumpol sa isang tangkay. Karaniwan itong tumutubo sa mababang lugar sa Luzon. Ang dahon ng halaman ay karaniwang hinunguya bilang nganga, kasama ng iba pang sangkap. Ang ikalawa naman ay tinatawag na bunga na sangkap sa buyo. Pinaghahalo niya ang dalawa para mas lumakas ang bisa. Matapos na maisalaysay ni Mimi kay Amelia ang mga ito, kahit papano nakumpinse ang dalaga at kaagad na nagpaalam sa ina. Pumayag naman ang mga magulang at tanging si Mimi lamang ang sumama kay Amelia. Pagkarating sa tahanan ng manggagamot o para inibang, kaagad namang tinanggap sa tahanan ang dalawa at pinaupo sa tanggapan ng mga pasyente. Tinanong ng matandang si Mang Berto kung saan nagpunta ang dalaga bago ito nangyari. Matapos mailahad ni Amelia ang mga naganap, nag-umpisa na sa paggawa ng tinatawag na inibang ang matanda. Gamit ang pinaghalong sangkap ng buyo, dahan-dahan itong nilapatan ng krus na matanda, magmula sa noo ni Amelia hanggang sa bandang paanan. Matapos yun, hinipa ng 3 beses ang bunbunan ng dalaga at may binulong na mga kataga si Mang Berto. Nahawakan ka ng kaluluwa, iya. Nausog ka ng kaluluwa ng kapamilya mo. Madalas talaga yung mangyari. Hindi nga lang ako sigurado kung mabuti o masama ang intensyon ng kaluluwa. Kapag hindi nawala ang nararamdaman mo, bumalik ka dito. Minsan talaga, may mga pagkakataon na higit pa sa paggamit ng dahon ng buyo ang makakapagpaalis sa ganyang karamdaman, lalo na kung medyo malalim na ang rason ng kaluluwa. Kinakailangan nating itong matugunan sa ibang pamamaraan. Wika ni Mang Berto. Tumango naman si Amelia at matapos yun, umuwi na ng tahanan ang dalawa para makapagpahinga. Magmula ng araw na yon hanggang sa sumunod pang mga araw, hindi pa din guminhawa ang pakiramdam ni Amelia. Dinala na ito ng mga magulang sa Maynila para ipagamot sa kilalang ospital. Ngunit kagaya ng dati, walang mahanap ang mga doktor na anumang sakit sa dalaga. Nagpalaboratorio na din si Amelia sa buong bahagi ng katawan. Ngunit lahat ay normal kaya wala nang nagawa ang pamilya, kundi umuwi na lamang sa probinsya.
dahil malaki ang pagmamalasakit ni Mimi sa alaga. Muli nitong pinaalam na dadalhin niya si Amelia kay Mang Berto. Hindi naman tumutol ang mga magulang ng dalaga. Kaagad na silang dumiretso sa tahanan ng matanda. Bandang 3:00 ng hapon, naglakad na ang dalawa papunta sa tahanan ni Mang Berto. Patigil-tigil sila sa paglalakad dahil inaalalayan ni Mimi si Amelia. Hindi naman gaanong malayo ang tahanan nito ngunit halos 1 oras bago nakarating ang dalawa sa tahanan ng manggagamot. Maya-maya pa, nang makarating sa lugar kaagad silang pinapasok ni Mang Berto sa tahanan. Dumiretso na sa loob si Amelia at doon na nagbilin ang matanda sa mga dapat gawin. Kailangan niyong magpausok ng kamangyan sa mismong kwarto ni Amelia. Maaaring ang kaluluwang nabanggit ko sa inyo noong nakaraan. Nadala niya pag-uwi at kumapit sa kanya. Pero pakiramdaman mong maigi, iha. Baka naman may pabor lang sa iyo ang kaluluwa. Ang masasabi ko, hindi naman masama ang kaluluwang kumapit sa iyo. Dahil kung nagkaganon, tad-tad na dapat ng sugat ang katawan mo. May pasyente nga ako nung nakaraan. Bugbog na ang katawan dahil lang sa pagdalaw sa punton. Wika ni Mang Berto. Ang kamangyan ay may kakayahang kumontra ng masasamang nilalang o elemento. Maging si Mimi ay pamilyan na rin sa sinasabi ng manggagamot. Kaya ito na lamang ang umintindi pa sa ibang binili na matanda. Dagdag ni Mang Berto, sabihan na lamang siya kung nalaman na ng dalaga ang kailangan ng kaluluwa. Doon pa lamang niya malalaman ang kinakailangan para magamot ang dalaga. Nagmadali na ang dalawa pa uwi sa tahanan. Bago pa man makauwi, dinaanan ni Mimi ang tindahan na nagbebenta ng kamangyan. Pagkauwi ng tahanan, hindi na naabutan pa ang mga magulang ni Amelia. Kaya si Mimi na lamang ang gumawa ng pagpapausok ng kamangyan. Habang abala ito sa paghahanap ng bao sa kusina, nilapitan ito ng isa namang lalaking katulong sa tahanan. Nakakatuwa naman, Mimi. Inaalagaan mo si Amelia. Mukhang alam ko na ang nangyayari sa kanya. Bago mo pausukan yan, magkalat ka muna ng harina sa sahig ng kwarto ng dalaga. Doon mo mismo ibudbud. Makikita mo kung may nilalang sa kwarto. Babakat ang mga paa ng nilalang sa harina. O siya, sige na't gawin mo na yan. 6:00 na rin ng gabi, oh. Wika ng kasamahan. Tumango naman si Mimi at dumiretso na sa kwarto ng dalaga. Si Amelia naman ay nanatili na lamang sa kwarto ng mga magulang. Hinayaan na lamang ito ni Mimi na magpahinga. Samantala, gamit ang pera-pirasong uling, kakaunting tawas at kamangyan, pinaghalo ito ni Mimi sa loob ng bao. Dito niya sinindihan ang kamangyan at nagsimula na ang pagkalat ng usok sa buong kwarto. Habang dahan-dahang kumakapal ang usok sa loob, nagbanggit na ng dasal si Mimi na turo ng manggagamot. Hindi nagtagal, lumabas na din si Mimi sa silid. Habang tahimik na nagbabantay sa labas ng kwarto, narinig ni Mimi ang mga kalampag sa loob, kasabay ng mga yabag na tila malaking nilalang. Halos 1 oras rin ang tinagal ng pagpapauso. Sinundo na ni Mimi si Amelia at akmang bubuksan sana ang pinto, hanggang sa bigla namang nawala ng malay ang dalaga at bumagsak sa harapan ng kwarto. Hinayaan naman ito ni Mimi dahil dati na siyang nakasaksi matapos makapagpausok ng kamangyan. Hindi nagtagal kasabay ng paghupa ng mga usok. Bumalik na sa wisyo si Amelia. Hindi naman nagsalita si Mimi at hinayaang pumasok ang dalaga sa silid. Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad at ganoon na lamang ang pagkabigla nang makita ang mga bakat ng paa sa sahig. Hindi ito paa ng tao dahil sa hugis. Bahagyang pabilog ang korte at may napakahabang kuko. Sa likod naman ng mga paa ay may bakat na korteng kadena. Tinitigan din ito ni Amelia at biglang nagsalita. Nakita ko po si Lolo sa panaginip. Ang sabi niya sa akin, kailangan daw akong bumalik sa puntod. Tsaka magdala daw ako ng mga dahon ng buyo. Siya na daw yung gagamot sa akin eh. Hindi ko naman po gaanong naiintindihan pero yun po yung bilin niya. Wika ni Amelia. Tumango naman si Mimi.
Tumugon na bukas ng umaga muli silang babalik sa puntod ng lolo. Matapos ang kaunti pang pag-uusap ng dalawa, pareho na silang nagpahinga. Doon na lamang muna natulog si Amelia sa kwarto ng ina, samantala hindi naman mapakali si Mimi. Iniisip niya kung anong ibig sabihin ng nakitang mga yapak ng paa sa kwarto ni Amelia. Ayon sa kanya, baka may nakatira talagang nilalang doon dahil kahit anong panggagamot hindi pa rin gumagaling ang dalaga. Ngunit hindi nagtagal, dinalaw na rin ito ng antok kaya nakatulog na din sa tabi ni Amelia. Nang sumunod na araw, alas 5 pa lamang ng umaga, pumunta na ng bundok si Mimi para kumuha ng mga dahon ng buyo. Dahil hindi niya alam kung gaano kadami, pinuno na lamang niya ang isang supot at kumuha ng bunga. Matapos yon, dinaanan na nito si Amelia sa tahanan at diretso nang naglakad papunta sa sementeryo. Pagkarating, kaagad na inilatag ni Amelia ang mga dalang buyo at bunga. Sa mahinang boses, kinakausap nito ang kaluluwa ng lolo. Nang mga oras ring yun, wala namang ibang tao sa sementeryo. Silang dalawa lamang ang gumagawa ng ingay sa paligid. Hanggang sa malinaw na narinig ni Amelia at Mimi ang malalim na boses. Sinabihan silang bumalik na lamang pagsapit ng alas 9 ng gabi. Dahil sa sobrang takot ng dalawa, umuwi na muna ang mga ito at nanatili sa tahanan. Nang oras na yon, wala na sa tahanan ang mga magulang ni Amelia. Kaya hindi na rin ito nagpaalam na muling pupunta ng sementeryo ng 10 oras ng gabi. Kahit papano kampante ang dalaga dahil kasama naman niya si Mimi. Sa loob ng napakahabang panahon, palaging sinisiguro ni Mimi ang kapakanan ng dalaga. Kaya sobrang laki ng tiwala ni Amelia sa kanya. Samantala, bandang alas 8 ng gabi nag-umpisa ng maglakad ang dalawa papuntang sementeryo. Natatakot si Amelia dahil ito pa lamang ang unang beses na gagawa ng ganitong bagay. Lalo pat makikipag-usap siya sa hindi naman nakikita. Habang naglalakad ng dalawa, nang magawi malapit sa puntod ng lolo, nabigla sila. Nang makitang nakaayos na ang lahat ng mga dahon ng buyong dala kanina, hindi na gaano lumapit pa si Mimi at hinayaan na lamang si Amelia na makipag-usap sa lolo. Mula sa kinatatayuan, nakita ni Mimi na nag-uusap na ang dalawa. Bukod sa nagsasalita si Amelia, nakikita niya na bahagyang napapangiti ang dalaga. Isa-isang pinulot ng dalaga ang dahon ng buyo at nginuya. Nakakaramdam na ng pagkabahala ang katulong dahil sa ginagawa ni Amelia. Sa paglipas pa ng ilang minuto, biglang sumuka ng dugo ang dalaga na may kasamang itim na likido. Kaya nagmadali na papalapit si Mimi para tulungan si Amelia. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nawala ng malay ang dalaga. Halos atakihin naman si Mimi nang makita ang sinapit ng alaga. Hindi nagtagal, nakita nito kung papaano lumabas sa bibig, mata at ilong ang mga itim na likido. Sobrang lapot at napakasangsang ng amoy. Dahil hindi malaman ni Mimi ang gagawin, sa mabilis na paraan tumakbo ito pabalik sa tahanan para tawagin ang kasamahang lalaki na tagabantay ng bahay ng pamilya. Hindi naman nagdalawang isip ang lalaki at tumakbo sa sementeryo para iuwi ang dalaga. Nang makauwi sa tahanan si Amelia, parehong hindi makapagsalita ang katiwala. Eksakto naman na naabutan sila ng mga magulang ni Amelia. Halos patayin ng mga ito ang dalawa. Sinubukan pa ni Mimi na magpaliwanag. Hindi na ito makahinga ng maayos sa kakaiyak. Ngunit tila sarado na ang isip ng mag-asawa at hindi sila pinakinggan. Nang mga oras na yon, tila wala na ding buhay si Amelia. Bago umalis ng tahanan at pumunta ng ospital ang mga magulang ng dalaga, sinabi ng mga ito na umalis na ng tahanan ng dalawa dahil mapapatay nila ang katiwala sa oras na may masamang mangyari sa anak. Dahil sa takot ay sinunod ni Mimi ang sinabi ng mga magulang ni Amelia. Mabigat man sa loob ngunit kailangan na niyang lisanin at iwan ang alaga.
Iniisip din niya ang kapakanan ng sariling pamilya sa oras na mapatay siya ng mga ito. Yun ang huling araw na nakita at nakasama ni Mimi si Amelia. Magpasa hanggang ngayon, nais pa rin niyang malaman ang nangyari kay Amelia, kung buhay pa ba ito o tuluyan nang namatay. Ngunit kahit ilang taon na ang nakalipas, malinaw sa paniniwala ni Mimi na hindi ordinaryong sakit ang sinapit ng alaga. Higit sa lahat, sinisisi pa rin niya ang sarili kung ba't hinayaan na kainin ni Amelia ang dahon ng buyo. Kwentong Bayan.